Muling umatake ang Iran sa mga target na konektado sa Estados Unidos sa Iraq at kasabay nito may mga bagong pagsabog na naitala sa mga sensitibong lugar sa mismong teritoryo ng Iran. Ngayong Huwebes, Mayo 7, 2026 tumindi ang krisis nang matamaan ng mga pag-atake sa hilaga ng Iraq ang mga pasilidad ng mga grupong Kurdo na sinusuportahan ng Washington. Lahat ng ito ay nangyayari kahit na may mga negosasyon na sinusubukang pigilan ang panibagong bugso ng pambobomba ng Estados Unidos laban sa rehimen ng Iran. Ikuwento ko lahat yan pero ngayon siguradong gusto mo mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng impormasyon mula sa Milson Alves News na may mataas na kalidad at kredibilidad. Ayon sa mga ulap, may mga drone mula Iran na tumama sa isang lugar sa hilaga ng Erbil sa Kurdistan ng Iraq kung saan nakatira ang mga miyembro at pamilya na konektado sa PDKI, isang grupong oposisyon ng mga Kurdong Iranian na sa pagkatapon. Ayon sa paunang ulat, may nasugatan, ngunit wala pang kumpirmadong bilang ng namatay. Mahalaga ring tandaan na hindi basta pinili ng Tehran ang target na ito. Ang rehiyong Kurdo ng Iraq ay naging pressure sa rehimen ng Iran dahil dito naninirahan ang mga grupong oposisyon na inaakusahan ng Tehran na may suportang panlabas. Sa pag-atake, malinaw ang mensahe ng Revolusyonaryong Gwardiya. Lahat ng puwersang tumutulong sa Washington o dumidiin sa rehimen mula sa loob ay magiging target. Ipinapakita rin ng pag-atake ang panganib na kahinaan ng Estados Unidos. Sinisikap ng Washington na buhayin ang tigil putukan, makipagkasundo para muling buksan ang kipot ng Hormuz at pigilan ang paglala ng digmaan. Sinasamantala ng Iran ang pag-aatubili upang atakihin ang mga kaalyado, subukan ng depensa at sukatin kung hanggang saan sila makakaabante ng walang matinding ganti. Diyan lumalala ang sitwasyon. Sa kanluran ng Teheran at pati na rin sa mga lugar malapit sa timog ng Iran, ang mga pagsabog at pag-activate ng depensa sa himpapawid ay nagpalala ng takot at kaba. Ayon sa ahensyang Anadolu, iniugnay ng media ng Iran ang mga tunog ng pagsabog malapit sa isla ng Qeshm sa pag-activate ng depensa sa himpapawid laban sa maliliit na drone at mga sasakyang panghimpapawid na pangmanman na walang tripulante. Ayon sa mga opisyal ng Iran, may pinsala sa isla. Ang pag-activate ng depensa sa himpapawid ay nagpapakita ng presyon at takot ng Teheran sa posibleng bagong paglusob sa mga lugar malapit sa kipot ng Hormuz. Ginamit na ang Iraq bilang larangan ng panggigipit sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ngunit bawat bagong pag-atake ay nagpapataas ng posibleng mas matinding tugon mula sa Amerika. Noong Enero 2020, matapos mapatay si Qasem Soleimani sa isang pag-atake ng Amerika sa Baghdad, nagpakawala ang Iran ng mga misil laban sa base ng Ain al-Assad at sa isang pasilidad sa rehiyong Kurdish. Sa simula, sinabi ng Washington na walang naging kaswalti, ngunit kalaunan ay ginamot ang mga sundalong Amerikano dahil sa traumatic brain injuries. Napakabigat ng presidenteng ito. Noong 2020, umatake ang Teheran para iligtas ang danggal nila matapos mamatay si Soleimani, pero iniiwasan nilang direktang pumatay ng maraming sundalong Amerikano dahil alam nilang maaring magdulot ito ng hayagang digmaan. Sa 2026, mas delikado ng sitwasyon dahil may digmaan ng nagaganap, may blockade na at may mga barkong tinamaan na. May direktang labanan na sa kipot ng Hormuz at may presyon na rin sa mga base ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Mula sa kalkuladong pagganti, ngayon ay naging tuloy-tuloy na pagpapahina na ito. Nag-imbestiga ang Washington Post gamit ang mga larawang satellite at lumabas na mas malaki ang pinsalang dulot ng pag-atake ng Iran sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan kaysa sa ipinaabot sa publiko. Ipinakita ng pagsusuri na hindi bababa sa 228 na estruktura o kagamitan ang nasira o nawasak sa mga base ng Amerika kabilang ang mga hangar, tirahan, imbakan ng gasolina, sasakyang panghimpapawid, radar at mga kagamitan sa depensa sa himpapawid. Binanggit din ang mga namatay at mahigit 400 ang nasugatan mula nang magsimula ang digmaan. Binabago ng datos na ito ang bigat ng krisis. Hindi na lang puro banta ang Iran bilang isang rehimen. Lumilitaw siyang kalaban na sinamantala ang kahinaan ng mga base, gumamit ng drone, umatake sa infrastruktura at pinahina ang imahe ng pagiging di natitinag ng Amerika.
Hindi ibig sabihin na panalo na ang Tehran sa hayagang digmaan kontra Estados Unidos, kaya dapat kalkulado pero matatag ang tugon ng Amerika. Kung walang malinaw na sagot, maaring ituring ng rehimen ng Iran ang katahimikan bilang kahinaan. Ipinapakita ng kasaysayan ng Golpo na madalas umatras ang Iran sa Golpo kapag napakamahal na ng gastos sa militar. Noong 1988 nung panahong iyon, inilunsad ng Estados Unidos ang Operasyon Prey Mantis laban sa mga target ng Iran. Tinamaan ng operasyon ang mga plataporma na ginagamit para sa layuning militar at mga barkong Iranian na naging isa sa pinakamalalaking aksyong pandagat ng Amerika mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, hindi na lang barko at tradisyonal na missile ang gamit sa digmaan. Gumagamit ang Iran ng mga murang drone, mga milisya, kalat na pag-atake at presyur sa ekonomiya. Pinapayagan ng kombinasyong ito ang rehimen na umatake nang hindi laging inaako ang buong halaga ng paglala. Ganiyan din ang nangyari sa pag-atake sa tropang Amerikano sa Iraq at Syria nitong mga taon. Iniulat ng Reuters na ang mga grupong suportado ng Iran ay umatake sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon ng higit sa 150 beses mula Oktubre 2023. Tumugon ang Washington sa ilang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad na ginagamit ng milícias ligadas a Tehran. Ang mga halimbawa mula sa ibang mga bansa ay nagpapatibay sa kaparehong padron. Noong inatake ng mga grupong suportado ng Iran ang Saudi Arabia sa Abqaiq noong 2019 agad na naramdaman ng pandaigdigang merkado ng enerhiya ang epekto dahil isang aksyon lang laban sa infrastruktura ng langis ay sapat na para takutin ang mga mamimili at mga gobyerno. Nang umatake ang mga Houthi na konektado sa aksis ng Iran sa mga barko sa Red Sea, maraming kumpanyang nagpalit ng ruta, tumaas ang gastos at ipinakita kung paano naapektuhan ng mga milisya ang pandaigdigang kalakalan kahit wala silang tradisyonal na hukbong dagat. Ngayon, sa kipot ng Hormuz, ginagamit ng Iran ang parehong lohika sa mas malawak na paraan. Inaatake ang network ng suporta sa paligid ng mga Amerikano. Kasama sa network na ito ang mga grupong Kurdish, mga base ng lohistika, lokal na puwersa at mga gobyernong pumapayag sa presensya ng militar ng Washington. Layunin nilang pahinain ang bawat kaalyado ng Amerika para maging mahina ang bawat bansa. Isa itong digmaan ng nerbiyos na naghihiwalay sa Washington at ginagawang target ang bawat base. Ang problema para sa Iran ay maaring pag-isahin din ng larong ito ang mga kalaban. Masusing binabantayan ng Israel ang krisis dahil anumang paghina ng presyon mula sa Amerika ay maaring magbigay ng lakas sa programang nuklear ng Iran at sa mga kaalyado ng Tehran sa Lebanon, Iraq, Syria at Yemen. Inilunsad ng Pransya ang kanyang kapangyarihan sa laban kontra terorismo na naglalayong gawing mas demokratiko ang bansa. Sa paglaban sa terorismo, nagiging mas demokratiko ang bansa. Inilunsad ng Pransya ang kanyang kapangyarihan sa laban kontra terorismo na naglalayong gawing mas demokratiko ang bansa. Inilunsad ng Pransya ang kanyang laban kontra terorismo na naglalayong gawing mas demokratiko ang bansa. Sa paglaban sa terorismo, nagiging mas demokratiko ang bansa. Sa paglaban sa terorismo, nagiging mas demokratiko ang bansa. Ito ang bahagi ng krisis na pinakamapanganib. Inilunsad ng Pransya ang kanyang kapangyarihan sa isang laban para sa demokrasya. Terorismo at ang bansa ay nagiging mas demokratiko. Sa kanyang laban kontra terorismo, nagiging isang bansang demokratiko, terorismo. Ang mga link ng balita ay nasa description. Terorismo. Inilunsad ng Pransya ang kanyang kapangyarihan at ginawang mas demokratiko ang bansa. Terorismo. Tingnan din ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ng Milson Alves News.